Hello mga kind warriors, alam niyo ba yung PDA? Hindi yung public display of affection yung tinutukoy ko Kasi nung bata tayo, no, pag may nag-holding hands while walking, tinatawag natin yung PDA. Kasi nung unang panahon, medyo conservative. Ang tinutukoy kong PDA ay yung pathological demand avoidance. Isa tong uri ng ugali o behavior na kadalasang kasama sa autism spectrum. Pero iba ito sa karaniwan. Hindi ito simpleng katigasan ng ulo o pagiging pasaway. Ang batang may PDA ay matinding umiiwas sa kahit simpleng hiling o utos mo lang. Kahit yung tipong ang tinihingi mo lang sa kanya ay mag-toothbrush na siya or tinatawag mo siya, halika na or kakain na tayo. Pero hindi ito dahil matigas ang ulo nila, kundi dahil sa sobrang anxiety o takot na mawalan sila ng kontrol sa sarili nilang mundo. Minsan, gagamit sila ng kung ano-anong paraan para makaiwas sa utos. Pwedeng magchichika-chika muna sa'yo, magdadahilan o magpe-pretend na hindi ka naririnig, at may pagkakataon din na bigla sila nagagalit o natatakot. Kahit ang simple-simple lang naman ang bagay na hinihingi mo. Kasi, sa totoo lang, hindi sila komportable kapag may demand na ini-impose sa kanila. Feeling nila, nawawalan sila ng control. Kaya mahalaga na hindi tayo makipagbanggaan o makipagtalo sa kanila. Ang mga batang may PDA ay mas cooperative kapag binibigyan sila ng choices o kung indirect ang approach. Halimbawa, imbis na sabihin mong gawin mo na yung homework mo, pwede mo siyang tanungin, gaano mo ba kabilis matatapos yan? Gumagana pa rin yung message pero mas magaan para sa kanila. Hindi pa ito opisyal na diagnosis sa maraming bansa, pero kinikilala ito ng ilang eksperto bilang isang demand avoidant profile ng isang batang nasa autism spectrum. Iba rin ito doon sa na-mention ko na sa vlog ko na ODD or Oppositional Defiant Disorder. Kasi ang PDA ay mas driven by anxiety. Hindi dahil gusto kanilang kontrahin o gusto nilang manggulo. Kaya kung may kakilala kayong batang may ganitong kilos, hindi dahil matigas ang ulo nila, kundi dahil may takot sila o matinding reaksyon sa utos, posibleng PDA yan. Mas mabuting magpakonsulta sa mga eksperto sa autism spectrum gaya ng mga DepEd or mga professional para magabayan tayo ng tamang paraan at suporta. Alright? Tandaan, ang kailangan nila hindi parusa kundi pangunawa. Huwag natin sila agad sigawan, hindi tayo dapat agad nagmamadali dahil sa likod ng kanilang pag-iwas, may malalim na takot at matinding pangangailangan silang nararamdaman. Peace.